Isang vlogger na merong malaking bilang ng followers na merong 120,000 ay maraming mga pinagsasabing hindi maganda kay Mayor Vico. Tara, pag-usapan po natin yan. What's up sa inyong lahat mga kaparing? Bago ang lahat ay don't forget to like and subscribe po sa ating YouTube channel at pakifollow na rin po ang ating Facebook page na Mr. Realytics. At maraming salamat po and shoutout sa inyong lahat. Ngayon, so may nakita po ako dito na isang vlogger. Siya po ay isang Isko Moreno supporters. Sa kanyang cover photo ay Isko po. At yung kanyang mga video ay patungkol nga po talaga. So malinaw na siya po ay isang Isko Moreno supporters. Pero wala pong kinalaman si Isko Moreno sa kung ano man yung kanyang pananaw at mga sinasabi kay Mayor Vico. Sa kanya lang po yun. Wala pong kinalaman doon si Isko Moreno. Malinaw po yun mga kapareng. So ito, panoorin po natin yung kanya pong mga sinabi. Ito daw po nga si ano ba to pangalan nito? Yung hindi ko to kilala yung kumakandidatong mayor din ng Pasig, si Diskaya. Diskaya ba? Diskaya, ayun. Ako po may nakita nga po sa FB na isang survey at nakita ko na lumalamang sa survey etong si Diskaya. Siguro nakita ng mga taga-Pasig na eto nga si Vico Sotto, ang bumangulang ang pangalan ay si Vico Sotto. Regarding nga po sa survey, again, paulit-ulit ko nga pong sinasabi na wala po silang maipakita. Yung Facebook page po na nag-post po ng survey na yun, wala pong maipakita na lehitimong sources na nanggaling nga po ito sa SWS. And ang SWS po ay wala pong Pasig chapter. At kahit magpunta ka pa sa mga website ng SWS, wala ka pong makikita na nag-conduct po sila ng survey sa lugar po ng Pasig sa pagka-mayor at lamang po si Sara Diskaya. So wala ka po makikita. Kaya hindi po natin masiguro kung lehitimo po yung survey na pinost po ng isang Facebook page. So kapag naipakita po nila na lehitimo nga po yun, na galing nga po mismo yun sa SWS, then maniniwala po tayo na lehitimo nga po yung survey na ginawa po nila. Yung survey na pinakita po nila. Kasi nakakapagtaka naman po, 'di ba? Doon sa survey na pinost nila is lamang na si Sara Diskaya. Samantalang sa mga Kalye survey po na 100% na legit po, lehitimo, ang taas po ng lamang ni Mayor Vico, majority po ang bumoboto kay Mayor Vico. Wala pa nga po sa kalahati yung kalaban niya, di ba? Syempre, mas maniniwala po tayo sa Kalye survey na legit po talaga pinakita yung mga mukha nila, wala pong cut, di ba? On the spot po na ini-interview yung mga tao kung sino yung gusto nila dito sa Pasig. So mas kapanipaniwala po yung Kalye survey kasi yun po talaga ay on the spot, lehitimo po talaga. Di mo pwedeng i-edit, di ba? Hindi mo masasabi na bayaran kasi nga yung video dire-diretso po Yung survey kinonduct po mismo sa mataong lugar. Marami alangan naman babayaran ng mga vlogger yung lahat ng tao doon, di ba? Imposible na yun. So again, pag naipakita po nila na lehitimo po na nanggaling po ito sa SWS, then maniniwala po tayo. Pero kung hindi, at pinost lang ng isang Facebook page, then hindi ho tayo maniniwala na lehitimo po yung survey na iyon. Sige po, dire-diretso po natin. Pero ang Pasig nanatiling hindi mabango. Hindi ko maintindihan yung mga sinasabi nila na nakilala ang Pasig dahil sa pangalan. Diba? Ang pumutok lang ang pangalan si Vico Sotto Pero hindi po ito nakakuha man lang ng mga katulad ng Maynila noong panahon ni Yorme Isko Moreno na talaga namang napakaraming award na nakuha. Ngayon, itong Pasig, may nakuha bang award ng Pasig? So pakita po natin, no? Ano ba yung mga award na nakuha ni Mayor Vico? Unang-una, napasama po siya sa 12 anti-corruption man champion sa buong mundo. 12 lang po ang napasama doon. Buong mundo po iyon At isa po doon si Mayor Vico. Pangalawa, sa lahat ng mga mayor sa Metro Manila, siya po ang nakakuha ng may pinakamataas na trust rating na umabot po ng 96%. At yung mga ibang mayors ng Metro Manila is naglalaro na sa 80% papaba yung kanilang trust rating batay sa lehitimong survey na ginawa. So, di ba magandang achievement po yun sa isang na kauna-unahan po, unang beses pong nangyari sa Pilipinas na meron po tayong isang politiko ang napasama po sa 12 anti-corruption man. Malaking achievement na po iyon dito sa Pasig. Marami siyang mga binago na sa kauna-unahang pagkakataon meron po tayong kababayan na napasama po doon.
At hindi naman po nakakapagtaka. Sa kalinisan, sa pagiging maunlad, tumaas ba ang ekonomiya ng Pasig? Diba? Kasi, alam nyo po, ang Pasig po ay pang-apat sa pinakamayamang lungsod sa buong Pilipinas. Pinakamayamang syudad po, pang-apat po ang Pasig na merong 53 billion. Okay, nangunguna po dyan, syempre ang Quezon City na sinundan po ng Makati, Maynila at pang-apat po ang Pasig City. Hindi ho ba mataas na ekonomiya po ang pang-apat ka sa pinakamayamang lungsod? Biruin nyo, nandyan po ang Davao City, Parañaque City, pero pang-apat po ang Pasig. Marami pong mga lungsod sa buong Pilipinas, pero pang-apat po ang Pasig sa pinakamayaman. So kaya nagtataka po ko sa nagsasabi na bumagsak daw ang ekonomiya ng Pasig dahil kay Mayor Vico. Paano nga po nangyari yun? Pang-apat nga po ang Pasig sa pinakamayamang lungsod sa buong Pilipinas, patay po sa Commission on Audit, 'di ba? Hindi ang pangalan ng mayor. Kaya lang, dahil nga po sa mga press release ni Vico Soto, si Vico Soto ang sumikat, si Vico Soto ang bumango. Ang atin pong lungsod ng Pasig, nako, yan po ang parang napag-iwanan po sa Metro Manila. Atin, well, hindi naman po siya taga-Pasig. Paano pong napag-iwanan ang Pasig sa buong Metro Manila? Pasig po ang unang lugar sa Pilipinas na nagpatupad po ng batas na nagbibigay po ng allowance sa mga solo parent. In fact, nagbigay na ng allowance sa lahat po ng halos 3,500 na mga solo parents po dito sa Pasig. Nagawa po ba yan ng ibang mga lugar? Diba hindi? Pasig po ang kauna-unahan. Kulang na kulang sa pasilidad po ng mga patungkol sa kalusugan, lalo na po sa edukasyon. Yan po yung kumbaga nakikita po ng ating mga kababayan. Well, edukasyon, mukhang hindi pa po ata ginagawa niya ang pananaliksik since na hindi nga po siya taga-Pasig. So hindi niya po alam kung anong nangyayari sa Pasig. Ewan ko kung ano pong ginagawa niya, kung saan niya po nalalaman yung mga ganyan. Hindi nga po siya taga-Pasig. Sa kalusugan, paano ho, 'di ba? Renovation sa mga lumang ospital, pagdagdag ng mga bagong services, makabagong machine, mga bagong gamit. Yun ang ginagawa ni Mayor Vico. In fact, meron pang mga ongoing po na itinatayong mga health center na meron ng permit to construct galing sa DOH. So napakarami pong mga lumang ospital sa Pasig ang under renovation o pinapalawak pa lalo ni Mayor Vico ang serbisyo. Marami mga idinagdag, 'di ba? Maraming mas pinalawak, 'di ba? At regarding naman sa edukasyon, ewan ko ano pong meron sa edukasyon. Hindi po siya taga-Pasig. Libreng school supplies, may allowances mga estudyante. Lahat ng estudyante may nakukuhang allowances, 'di ba? Tapos yung scholar ng Pasig ay umabot na ng 25,000 ng mga estudyante. Tapos kapag ikaw ay gumraduate na summa o sabihin natin cum laude, may matatanggap ka pa rin. Tapos yung mga estudyante na nag-graduate na may mga honor ay may mga tatanggap din na allowances. Even na nag-aaral ka sa private, pwede ka pa rin mag-scholar. Especially yung Pag-asa Scholar kung saan kahit gaano kamahal yung tuition fee ay sinasagot na ng local government ng Pasig. Marami po yan, mga nag-aaral po sa mga pribadong paaralan na kumukuha po ng mga kurso like nursing. So libre na yung pag-aaral nila dahil sa Pag-asa Scholar. Iba pa yun sa Pasig City Scholar kung saan 25,000 na mga estudyante ang nakikinabang, ang nakakatanggap ng allowance galing sa Pasig City. So ano hong meron sa edukasyon? Hindi ko nga po maintindihan kay Kuya, kay Sir, kung saan niya nalaman yung mga yun kasi hindi nga po siya taga-Pasig. So hindi niya alam kung anong nangyayari dito. Na hindi natutukan ni Mayor Vico Soto. Ayun ho, hindi natutukan. Yun ho yung lagi nilang binibintang. Yun ho lagi yung pinagsasabi nila na hindi raw natutukan ni Mayor Vico ang edukasyon. Dahil nga po ang inuna ni Mayor Vico Soto, lagi na inuuna ay ang anti-corruption stance niya. Pero meron na po ba kayong nabalitaan na naparusahan tungkol po sa korupsyon? Diyan po sa Pasig City parang wala yata. Meron na bang nahuli si Mayor Vico Soto? Parang wala rin po yata. Kung meron, comment nyo dyan sa baba. Itatapik natin sa susunod ko na vlog. Kung meron nang naipakulong si Mayor Vico Soto. Kasi yun ang lagi niya sinasabi. May korupsyon, may korupsyon. Pero ang tanong, meron bang nahuli sa korupsyon? So kung yung Diskaya ay nangunguna na tumataas ang survey,
mas lalo pang tataas yan pagdating ng botohan dahil baka mapagdesisyonan na ng mga taga Pasig City na magpalit na sila ng mayor dahil sa pamumuno ni Mayor Vico Soto medyo hindi po gumanda ang lugar ng Pasig City bagkus si Mayor Vico Soto lang ang bumango ang pangalan. So yun lamang po, maraming salamat. Salamat po sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ewan ko kung siya po ay isang Sara Diskaya supporters. Parang siya po ay Sara Diskaya supporters. Talagang wala kang mapapakulong na corrupt kasi yung mga namumuno na kasama ni Mayor Vico ay hindi mga corrupt. Karamihan po dun mga kaalyado ni Mayor Vico. Lahat po maging yung vice mayor, congressman, lahat po yun kaalyado po ni Mayor Vico. So paano magkakaroon ng corruption sa Pasig? Mga kaalyado niya nga po yung nakaupo, matagal nang nilalabanan ni Mayor Vico yung corruption, 'di ba? Nakakatanggap yung mga Pasigueño ng mga benepisyo galing sa government, 'di ba? Talagang hindi matipid si Mayor Vico, maraming natatanggap ang mga Pasigueño lalo na pag dumarating na yung Kapaskuhan, nakakatanggap ng pamaskong handog, 'di ba? Galing po sa LGU. So, naalala ko tuloy yung sinabi ni Mayor Vico dati. Nung unang pag-upo pa lang niya bilang mayor, meron agad na, I guess parang contractor yata yon, na sabi, Mayor, ipagpatuloy natin tong proyekto, Mayor. Tapos may matatanggap ka na ano. Pero syempre hindi pumayag si Mayor Vico, sabi niya. Diba? Hindi po pwede yan. Hindi po pwede yan. Hindi uubra yung ganyan. Kung saan inoferan pa mismo si Mayor Vico ng malaking halaga para lang ipagpatuloy yung proyekto yun ayon sa ano. Pero hindi pumayag si Mayor Vico. So yun mga kaparing, again, talagang malinis po ang Pasig sa corruption. Kasi nga po, 'di ba, si Mayor Vico ang nakaupo. Mga kaalyado niya po ang nakapaligid sa kanya. Kaya nga palagi pong binabanggit ni Mayor Vico sa kanyang kampanya na hindi pa tapos ang paglaban nila Mayor Vico at napanatili ang Pasig bilang corruption-free. Kasi nga po, hindi lamang siya yung lumalaban sa corruption, kundi maging yung mga kaalyado niya sa vice mayor, congressman, sa mga councilor. So lahat po sila, mga kaalyado ni Mayor Vico, ay iisa lang po ang hangarin at yun ay mapanatili na maging corruption-free ang Pasig, di ba? So yun lamang po mga kaparing, maraming salamat sa panonood. Don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. Bye!